Dahil sa matinding pagkakautang ng kanyang magulang, naisip niyang ibenta ang kanyang katawan sa auction na ang binatang noon pa pala may gusto sa kanya ang may-ari. Kaya't binili siya nito sa napakamahal na halaga para hindi na siya makuha ng iba. Ngunit paano kung malaman niyang dito din pala may pagkakautang ang kanyang magulang? Dam! Malakas na sigaw ni Daddy ang nadinig ko. Sinasabi ko na nga ba? Talagang walang patawad ang mga miling to na yan. Nakasilip ako noon sa kwarto dahil araw ng linggo at wala akong pasok sa opisina. Isa akong sekretarya sa kilala din na kumpanya. Bakit, ano bang problema? Si Mami ang nagtatanong noon. Nais nilang samsamin pati ang bahay at kalupaan natin. Hindi na maipinta ang mukha ni Daddy. Diyos ko, Aldo! Ano na lamang ang sasapitin natin? Hindi na magkandamayaw ang pag-aalala ni Mami. Lumaki siya sa mayamang pamilya, kaya't ayaw niyang makita ang sarili niya na naghihikaw sa hirap. Nakapamiwang siyang tumingin kay Daddy. Alam mo, kasalanan mo to eh. Kung hindi ka sana nagpakalulong sa sugal, hindi natin sasapitin ang mga bagay na ito. Nagsimula na ring umiyak si Mami. Tinignan ni Daddy si Mami na may pag-iimbot. Mildred, huwag mong isisi sa akin ang lahat. Alam mong nakinabang ka din ng mga panahong limpak-limpak ang napapanalunan ko. Giit ni Daddy. I can take it, Aldo. I can't. Hindi ko kayang mamulubi. Gumawa ka ng paraan. Dinig kong ani, Mami, kaya't niyakap siya ni Daddy. Napabuntong hininga na lamang ako, tsaka ako isinara ang pinto ng aking kwarto. Matapos naupo ako sa aking kama. Sakim sayaman si Daddy, habang mukhang pera naman si Mami. Ngunit kahit ganoon sila, hindi ko sila ipinagtatatuan na naging magulang ko sila. Mahal na mahal ko si Mami at ganoon din si Daddy. Alam kong hindi matatapalan ng aking sahod ang utang nilang milyones, kaya hindi ako maaaring makisagot sa kanilang suliranin. Oh, Lunes na Lunes ay isang bako lang mukha mo. Ano na naman ang ganap sa buhay mo? Tanong sa akin ni Almira. Siya ang malapit kong katrabaho. Madalas akong magkwento sa kanya ng mga bagay-bagay, lalo at wala pa namang nakakalabas na kahit na ano sa ikinuwento ko sa kanya, kaya itinuturing ko na rin siyang kaibigan. May malaking problema sa bahay. Bagsak ang aking balikat habang nakasandal ako sa swivel chair. Kung sakali na mabalitaan mong sa kalsada na ako natutulog, ibig sabihin, nailit na ng mga pinagkakautangan ni Daddy ang bahay at lupa namin. Nakangiwi siya na wari ay hindi naniniwala. Alam niya kasing kabilaan din ang negosyo namin. Yun nga lang, ayokong maging employee ng sarili naming negosyo. Isang poultry sa kamiling sa Ilocos. Anong gagawin ko din naman dun? Magdadakot ng mga dumi ng manok? Alam mo, ang bata mo pa para mag-iisip ng mga ganyan-ganyan. You should enjoy your life. Tumirik ang mata ni Almira, tsaka bumalik sa kanyang computer. Ngunit maya-maya, humarap na naman siya sa akin na para bang may naalala. Puwera na lang kung gugustuhin mo yung iaalok ko. Makahulog ang aniya habang nakangiti. Ano naman yan? Sell your body. Halos malaglag ang pangako sa sinabi niyang yun. Almira, okay ka lang? Tingin mo gawain ba ng matinong kaibigan yan? Nanggagalaiting wika ko pa pero inipit niya sa ilalim ng keyboard ko ang isang calling card. Wala akong sinabing gawin mo dahil ayoko. Binibigyan lang kita ng choice. Hindi ko din direktang tinuturo sa iyo dahil ayokong malaman na ginawa mo pero alam ko, tiba-tiba ka dyan oras na nangahas kang pumasok. Aniya, tsaka bumalik sa kanyang computer. Hindi na ako muling hinarap ni Almira, kaya nag-focus na lang ako sa ginagawa ko nang dumating ang aking supervisor. Hoy, umayos kayo. Parating na ang investors natin. Ayoko nang may masasabi siya sa inyo. Masungit na nito kaya umayos ako ng pagkakaupo ko. Sana naman gwapo man lang yung investor na dumating. Nakakaurat na. Panay masyusyuba ang dumadalaw sa atin dito. Saad ni Almira habang humunguya ng chewing gum. Lilingunin ko pa nga sana si Almira para sawayin na baka madinig ng mga tao ang kanyang reklamo at ikwento pa kami. Nang pagharap ko ay sakto namang nagtama ang mata namin ng supervisor ko kasama ang matangkad na lalaki na medyo may kahabaan ng buhok. Hindi siya mukhang businessman ayon sa postura niya.
Pero ang taglay na kagwapuhan niya, hindi kayang tawaran. Mukha siyang Italian model na expensive talaga ang bayad. Awkward na ngumiti sa akin si Ma'am Gailey at humakbang na din nang maglakad ang lalaking kasama niya. Nag-ikot-ikot ito ngunit hindi nakaligtas sa aking paningin ang madalas niyang pagsulyap sa gawi ko. And what about this floor? Anang baritonong tinig ng lalaki. Nakakalula ang laki ng kanyang tinig, ngunit nakakadagdag pa nga ito para lalong mabalo si Almira. Sales staff po sila, sir. Anang aking supervisor. Really? So alam nila ang kahalagahan ng pera, tama ba? Tumingin sa akin iyong lalaki na talaga namang ikinakaba ko. Siniko ako ni Almira kaya't napabalik ako sa ulirat. Nakasagot na si ma'am bago pa ako makasagot, ngunit hindi ako nakaligtas sa kanyang matalim na mata. Ano bang ginagawa mo kanina? Singhal sa akin ni Almira. I'm sure may award ka na naman kay madam. Sorry, yun na lamang ang aking nasabi. Huwag ka sa akin mag-sorry kundi dyan sa sarili mo. Sinasayang mo yung pagkakataon. Dugsong pa niya. Napahawak si Almira sa kanyang dibdib. Kita mo ba? Napakagwapo niya, mayaman pa. Sana nag-first move ka na, mukhang type ka niya. Kita mo naman ang malalagkit niyang tingin sa'yo. Almira, please. Saad ko pero hindi ko na natuloy pa ang sasabihin nang bumukas ang pinto at pumasok ang HR. Miss Tibbs, pinatatawag po kayo sa conference. Wika sa akin ng HR. Napatingin ako kay Almira. Ano na naman kaya ang katakot-takot kong sermon na aabutin sa aking supervisor? Tumango si Almira kaya tumayo na rin ako at pumunta sa conference. Inaasahan ko sana na si ma'am ang makikita ko doon pero naroon siya sa harap ng conference. Mr. Millington wants to talk to you. Aniya sa akin kaya kinabahan ako. May mga tanong siya kaya't sana ay masagot. Nasa iyo nakasalalay kung mag-go ba siya bilang investor. Masungit na anang aking supervisor. Ipit ko ang aking labi nang pumasok ako sa conference. Humihigop siya noon ng mainit na kape. Ang tagal mo, kanina pa ako nag-aantay. Marahan ako na upo kahit ang kaba ko ay gano'n na lamang kalakas. Pasensya na po. Tumikim ako't mabilis na iniwas ang aking tingin nang makita kong nakatitig siya sa akin. Kung pamimiliin kita, pera o dignidad? Mapungay ang kanyang mata nang itanong iyon sa akin na talaga namang ikinakurap ko. Excuse me, may I interrupt you? Is it related to my work, sir? Ngumisi siya. Sa dami kong nakita ng ngumisi, siya na yata ang pinaka-perpekto. Sobrang gwapo niya. Oo naman, lahat naman ng tanong ko ay related sa trabaho. Pera para sa serbisyo at dignidad para mag-stay sa trabaho. Aniya, pero alam kong may nais pa siyang pakahulugan. Kaya tatanungin kitang muli, between money and dignity. What is your answer? Nakangiting aniya sa akin. It depends on the situation. I'm so sorry, sir. What kind of situation? Pwede ko bang malaman? Aniya nang salubungin ko ang kanyang mata ay ganoon na lamang ang panghihina ang nararamdaman ko. Para siyang nangaakit kahit wala naman siyang ginagawa. Kung kaya kong piliin ang dignidad, paulit-ulit kong pipiliin yun. Sagot ko naman dito. Then choose it. Aniya habang nakangiti. Makakalabas ka na, tapos na. Aniya na aking ikinagulat. Gusto kong itanong sa kanya kung yun na iyon pero kinahiyan ko na kaya minabuti ko nang umalis. Ano ang naging tanong niya? Bungad sa akin ni Almira. Nakakahiya pero sinabi ko pa rin sa kanya. Ano? Yun lang ang tanong niya? Hindi makapaniwala nga niya. Kahit nga ako hindi rin makapaniwala. Tinitrip lang yata tayo nun eh. Baka talagang hindi siya mag-i-invest, no? Anong trip nun? Nagkibit balikat na lang ako. Hayaan mo na lang. Huwag na nating isipin yun. Mag-focus na lang tayo sa trabaho. Kung ayaw niya, hindi naman natin siya mapiplis. Sa bagay, tama ka dyan. Aniya, tsaka nagkibit balikat. Nasa PC na ulit ang atensyon namin nang pumasok si Ma'am Badet nang may malawak na ngiti. You did a great job, Miss Tibbs. Ani Ma'am Bernadette. Hinawakan pa niya nga ang aking kamay. You know what? Nag-invest lang naman siya ng 100 million.
Kinikilig na nito habang tumatalon. Nagkatinginan kami ni Almira. Yung walang kwentang tanong niya ang dahilan ng invest na yun? O baka plano na niyang mag-invest? Kinulit niya lang ako. Dahil sa investment na yun, nagpa-party ang company namin. Wala naman akong sariling kotse, kaya kay Almira na lamang ako sumabay. Ihahatid lang kita dun ani Almira. Bakit? Saad ko dito. Pupunta ako dun sa pinapakita ko sa iyo. Tiba-tiba ako, I'm sure. May mga foreign ako makikita. Talaga? Mga magkano kaya? Curious na saad ko. About to 6 digit. Tingin mo hindi nalugi nun, diba? Nakangiting aniya sa akin. Talaga? Bigla tuloy ako nainganyo. Sa halip tuloy na magpunta ako sa party, ay mas ninais ko na lang na magpahatid sa bahay. Maraming salamat, Almira. Mag-iingat ka pa uwi. Nakangiting biling ko dito. Naku, baka nga mas matakot pa yung mga haharang na iyan sa akin. Sinasabi ko na sa iyo, Angeli, ibubuk ako to. Aniya, tsaka malakas na tumawa. Pag uwi ko sa bahay ay walang katao-tao doon at tanging si Terry ang nandun. Si Ma'am at Dad, takang saad ko. Ma'am, umalis po sila, bumalik sa pasugalan. Nagbaka sakali po na mabawi yung bahay at lupa ninyo na sinanla nila. Nakakalungkot lang po, pero sa totoo lang, malabo na pong mabalik ang lupa at bahay nyo dahil sa sugal na yun. Sana hindi na po sila nag-aksaya ng panahon para mabawi yun. Kasi sa style po ng pinagkakautangan niya, ay matalino pa po sa matching yun. Ang nakikita ko na lang pong paraan para mabayaran ito ay pera sa pera. Aniya sa akin, napatingin ako sa kanya. Matalino siya kaya nga kahit nahihirapan na kami, pinag-aaral pa din namin siya. Isa sa tapat na kasambahay nila mami ang nanay niya na binawian ng buhay dahil sa sakit at pagpapaaral na lang sa kanya ang nakikita naming paraan para masuklian ng nanay niya sa kabutihan nito. Kung pamimiliin kita, pera o dignidad? Tinignan ko siya. Parehong tanong ni Mr. Millington ang itinanong ko at tumingin si Terry sa akin. Para saan po yung tanong? Gusto ko lang natanungin sa'yo. Itinanong sa akin kanina yan ng isa sa mga bisita ng kumpanya. Parang pasugalan din ang negosyo niya base sa tanong niya. Ani Terry, hindi ko naisip pa ang bagay na iyon kaya muli akong humanga sa kanya. Nakadepende po sa sitwasyon. Sagot niya na ikinagulat ko dahil pareho kami ng sagot. Kung ikagagaan ng lahat bakit hindi pera ang pipiliin ko, pero kadalasan pinagsasama yan. Madalas na ibinebenta ang dignidad para sa pera, para magkalaman ng tiyan. Aniya sa akin, alam niyong galing ako sa hirap kaya dapat expected niyo na ang sagot ko. Aniya, kaya napakurap akong muli. Kapit sa patalim ang ibig niyang sabihin. Ate Angie, mauna na po ako. May mga paperworks pa po akong dapat ayusin. Aniya, tsaka ako iniwan at umakyat na siya sa kanyang kwarto. Dahil sa mga sinabi ni Terry, doon ko na-realize na para bang tinutulak ako ng aking sarili na sundan si Almira at gawin ang alok niya. Hanggang sa natagpuan ko na lamang ang aking sarili na umaakyat sa kwarto habang nakatulala at nagninilay-nilay. Binaba ko ang bag ko sa kama ng maayos pero tumumba pa din yun hanggang sa malaglag sa sahig kasama ang calling card na bigay ni Almira. Pinulot ko yun at binasa ang pangalang naroon. Hindi siya pangalan ng tao, kundi building mismo. Kasabay noon ng pag-ring ng aking cellphone, wala ang tawag kay Almira. Hello? Kaagad na sagot ko. Ano, talaga bang hindi ka susunod? Tumatawa ang aniya sa linya. Bahala ka, paalis na ako. May mayaman ako na bingwit, dolyar to. Hindi na ako papasok bukas. Aniya tsaka humalakhak bago patayin ang linya. Sa totoo lang ay napapaisip din ako kung igagrab ko ba ito o ano. Naipit ko ang aking labi, binuksan ko ang closet ko at nagbihis ng kaaya-ayang damit. Pulang dress na may disenyo na mabubulgar ang balat sa tagiliran. May mga kintab-kintab din itong natural na disenyo sa tela. Ipit ko pa rin ang labi ko nang kunin ko ang calling card tsaka ako naglakad palabas. Lakas loob ako naglakad palabas ng highway kahit may mangilan-ngilang tao na nakatingin sa akin. Sumakay ako sa taxi papunta sa building na iyon.
Hindi ako makapaniwala na ganito kalaki ang lugar na to. Dahil nga bentahan ng laman, inaasahan kong maliit na bistro lang ito. Ngunit mataas pala na palapag ang building. May mga pailaw na nakapaikot na talaga namang kahali-hali na. Naglakad ako papasok nang may dalawang malalaking lalaki ang humarang sa akin. Saan ang punta mo? Anang lalaki na may tattoo sa braso. Under kanino? Anang isa na naman na hindi ko maintindihan. May calling card ako. Saad ko tsaka ako iyon ipinakita sa kanila. Kinuha iyon ng isa at sinuri. Mahirap palang pumasok dito. Napasinghap pa ako nang itapon iyon ng lalaki. At sa tingin mo, hahayaan ka na naming makapasok ng ganun kadali dahil sa calling card na iyon? Tumatawang hamon ng isa. Napasinghap ako. May maliit na kwarto sa gilid. Maganda ka at ganun din ang katawan mo. Kung gusto mo, yun na lang ang kapalit. Tag-isang round lang kami. Nakangising aniya pa na pinandirihan ko. Oo, alam ko. Aware ako na ganoon ang kaladkaran sa building na ito. Ngunit hindi nang hamak na gwardyang nasa harap ko. Huwag ka nang magpakipot, isang beses lang. Anang lalaki at akmang nga hawakan ako kaya minabuti kong umatras sa takot para hindi niya ako maabot. Talagang magmamatigas ka pa. Humakbang ito pasulong sa akin at talagang handa ng hawakan ng pulsuhan ko nang manigas ako sa aking kinatatayuan matapos bumalot sa paligid at sa pandinig ko ang pamilyar na tinig na nagsalita sa gilid mismo ng aking tenga. Touch her and you will die. Napalunok ako. Hindi ko alam kung sino pero alam kong nadinig ko na ang boses na iyon kani-kanina lamang. Let her in. Anang maotorisadong tinig. Nang lingunin ko kung sino iyon, nanlaki ang aking mata. Mr. Millington? Tanungkot ngumisi siya sa akin. Wet looks ang datingan niya dahil sa basa at makintab niyang buhok na may kahabaan na para bang mas ikinagwapo niya. Nakasuot siya ng tuxedo na itim. It's a pleasure to meet you, woman. Hope you'll enjoy. Aniya, tsaka ako dinaanan. Napapikit ako sa nakakaakit na amoy niya. Napakabango. Wala akong masabi. Hahabulin ko pa sana siya. Ngunit mabilis siyang nawala sa paningin ko. Kaya pumasok na lamang ako hanggang sa mapunta ako sa lalaking lilinga-linga. Ang tagal naman nun kung kailan naman kailangan siya. Dinig ko anang iritable niyang tinig. Josh, hindi pa ba mag-i-start? Anang tinig ng isang lalaki na lumapit sa kanya. Kulang yung item. Buwisit naman kasi nasa na ba yung babae na yun? Sayang ang malaki kong kikitain sa kanya. Bakas ang matinding iritasyon sa kanyang tinig. Excuse me po. Kuha ko ng atensyon sa kanila. Sabay pa silang napatingin sa akin. Pwede ko bang malaman kung nasaan ang pinaka-main ng building na to? Gusto ko sanang hindi niya ako pinatapos. Sa halip, hinila niya ako sa kung saan. Ikaw na lang ang ipapalit ko. Matamis siyang umiti. Gusto mo ng pera? Aniya sa akin. Lumunok ako dahil sa kaba. 6 digits? Paniniguro ko. 9 digits. Aniya pa na ikinalaki ng aking mata. At malaking halaga lalo kung berhen ka. Nakangising aniya. Ito na ba yun? Ito na ba yung pera kapalit ng dignidad? Bulong ko sa aking sarili. Pinapasok nila ako sa isang kwarto. May mga babae doon na nagsisimulang mag-ayos sa akin. Napakakinis ng balat mo, ano ka ba? Inalagaan para ibenta dito? Sarkastikong anang isa. Benta? Saad ko pero hindi nila ako pinansin. Walang kumakausap sa akin hanggang sa nagbalik iyong lalaki. Ready na ba yan? Tumingin ako sa kanya at napuno ng paghanga ang kanyang mata. Napakaganda mo. Umiiling na aniya. Tara. Aniya, tsaka ako hinila. Saan? Gusto ko sanang maging entertainer lang. Apila ko tinignan niya ako ng mariin. Hindi ka bagay sa ganun. Maliit ang kita, sayang ang pera. Masungit na aniya, tsaka ako hinila. Malapit ka nang tawagin. Umiti ka lang at magpanggap na gusto mo ang ginagawa mo. Bilin niya pa sa akin. Tandaan mo, 9 digits or more ang kapalit nito kaya pagbutihin mo. Aniya sa akin matapos ay pinagtulakan ako papasok sa stage.
Napakurap ako ng maliwanag na crowd ang bumungad sa akin at makapal na tao ang nakita ko na nakatingin ngayon sa akin. Our price starts to 6 digits. Anyone? Saad ng babae sa tabi ko. Ano bang nangyayari? Saad ko pero parang bingi yung babae at ayaw akong sagutin. Samot-sari ang mga halagang nadinig ko na hindi ko naman maintindihan. May mga hindi birong halaga tulad ng milyon, 10 milyon. Konti pa, mapapasa inyo na ang magandang babae na ito. Mapapasa kanila? Saad ko hanggang sa may matandang lalaki ang sumigaw. 100 million. Napangiwi ako. Hindi ko gugustuhin makasama ang gaya niya. Wala pa akong plano na magkaroon ng sugar daddy. I'm sure wala nang mas tataas pa dyan. Anang matandang lalaki. How about 199 million? Ganun na lamang ang naging pagkurap ng aking mata nang makita ko si Mr. Millington. Nasa hagdan siya habang nilalaro ang wine na kanyang hawak. Ang isang kamay niya naman nakasuksok sa bulsa niya at talagang gwapong-gwapo. 200 million. Anang matanda na wari, gustong-gusto akong mabili. 580 million. That is my last price. Saad ni Mr. Millington tsaka naglakad pababa sa hagdan. Ang puso ko ay gano'n na lamang kalakas kong tumibok. Hindi ko maintindihan kung totoong pera ba ang pinag-uusapan nila o basta lamang silang bumibilang. And this girl is now belong to Mr. Millington. Nakangiting anang babae na ikinangiwi ko. Bilong? Anong bilong? Hindi ako matinag sa aking pagkakatayo nang hatakin ako nung lalaki na nag-akyat sa akin sa stage. Tignan mo, si Mr. Millington pa ang nakabili sa'yo. Kinikilig na aniya. Sabi ko sa'yo 9 digit. Ang mahal naman ng kipay mo. Tumatawang aniya na wala naman ako naintindihan. Pwede niyo po bang ipaliwanag sa akin? Wala kasi ako maintindihan. Nabili ka ni Mr. Millington at 50-50 yung hatian natin sa halagang yon. Halika na. Aniya, tsaka ako inalalayan. Saan naman yan? Saan niyo ko dadalhin? Kabadong saad ko habang naglalakad kami papunta sa likod ng building kung saan naroon ang parking space na may iilan lamang na kotse. Huwag ka nang magpaka-inosente dyan. Alam mo naman kung saan ka namin dadalhin. Aba malamang kay Mr. Millington. Nag-aantay na siya sa'yo. Ipadadala ko sa bahay niyo bukas ang bayad sa'yo. Huwag kang mag-alala. Pwede mo kaming kasuhan kung sakali na hindi makuha yung napag-usapan nating halaga. Pero sa ngayon, enjoy mo muna ang mga mangyayari. Nakangiting aniya sa akin. I-enjoy? Tingin mo may enjoy ko yung lahat gayong alam kong hindi ko na solo ang buhay ko? Sad ko pero hindi nila ako pinansin. Sa halip, sapilitan nila akong isinakay sa kotse. Mangiyak-ngiyak ako na para bang nagsisisi ako na pumunta ako sa lugar na to. Habang unti-unti akong lumalayo sa lugar na yon, hindi ko namamalayang bumabagsak na rin ang aking mga luha. Kung ganyan din pala ang magiging reaksyon mo, bakit ka pa pumunta dito? Anang driver. Wala po akong naiintindihan sa mga nangyayari. Yan lang ang aking nasabi. Pero umiiyak ako hindi dahil sa nabili ako ng kung sino. Umiiyak ako dahil kailangan ko pang isakripisyo ang aking sarili para lang makabayad sa utang na wala namang kabuluhan. Pinahid ko ang aking luha at mas tinatagan pa ang loob ko. Kailangan kong kayanin ang lahat. Matapos ng lahat ng ito, gusto ko nang magpakalayo-layo. Sa halip na malungkot at kaawaan ng aking sarili, binaling ko na lamang sa dinaraanan namin ang aking atensyon hanggang sa huminto kami sa isang lugar na matatawag kong mansyon ng mga mansyon. Walang katulad, napakalaki. Para ako nakakita ng palasyo na modern ng design. Maliliwanag ang mga ilaw na nakapaligid hanggang sa pumasok kami. Ngunit kaagad kaming hinarang ng mga gwardya. Mula kami sa Gambay Building. Anang aking driver. Alam namin dahil boss namin ang may-ari nun, pero hindi namin pinapayagang pumasok ang kotse mo. Ibaba mo si Miss Tibbs at hayaan siyang maglakad papasok. Saad ng gwardya na ikinangang ako. Sa haba niyan paglalakarin niyo ko? Talaga bang binubwisit niyo ko? Ang walang yang Millington na yun, talagang sinusubukan ng pasensya ko. Hindi ko natapos ang sinasabi nang may malamig na baril na tumutok sa noo ko. Nanigas ako sa kinauupuan ko.
Masama ang tingin sa akin ng gwardyang iyon. Nawari ko'y kayang-kaya niya akong paputukan ng baril. Magdahan-dahan ka sa sinasabi mo. Kayang-kaya kitang bawian ng buhay. Huwag mong babastusin sa harap namin si Mr. Millington. Banta niya sa akin nang umugong ang malakas na tawa. Tumigil ka na, Rambo. Anang lalaki na puti ang buhok, ngunit bulky ang katawan. Nakasuot siya ng krema at magalang kong tumindig habang ang kanyang isang kamay nasa likod niya. Narito si Kirby, iha, para maghatid sa'yo. Bumaba ka na riyan. Aniya sa akin, kaya marahan akong bumaba sa kotse. Inaasahan kong lalaki na medyo bata pa ang Kirby na sinasabi niya. Pero napangiwi ako nang makita ko ang asong lobo na may asul na mga mata. Hanggang bewang ko siya't nakatitig sa akin. Siya po? Takot na saad ko. Nakangiti pa din iyong matanda na tumango. Kirby! Tawag niya sa aso. Nakadila ito nang lumapit sa akin. Wari sinusundo ako. Napalunok ako. Di ka sasaktan yan, mabait yan. Dagdag pa ng matanda sa akin kaya humakbang na ako. Nilingon pa ako nung aso nang huminto kaya naglakad na ako papasok. Matagal-tagal din kaming naglakad ni Kirby hanggang sa huminto siya at napahinto rin ako. Lumapit siya at nagpahaplo sa akin. Bakit, may hindi ka ba gusto? Saad ko sa kanya hanggang sa matawa ako nang mahiga siya sa madamong sahig at nagpagulong-gulong doon na ikinatuwa ko naman. Masyado na kayo nagkakasayahan. Sabay kaming napatigil ni Kirby dahil sa tinig na iyon. Nang lingunin ko iyon, nakita ko si Mr. Millington na nakatingin sa akin kaya umayos ako ng tayo at nag-focus sa kanya. Marami akong tanong. Saad ko sa kanya. Tulad ng ano? Tanong niya sa akin. Tumayo ka na dyan dahil malayo pa ang lalakarin natin. Aniya, kaya sumunod ako. Huminto ako nang hindi ko maramdaman si Kirby. Nang maglingon ako sa kanya, nakatanaw lang siya sa akin kaya tinawag ko siya. Pero pinigil ako ni Mr. Millington. Hindi na siya maaaring sumunod. Aniya sa akin. Hanggang dyan lang si Kirby. And I hope you'll understand. Anang malaki niyang tinig kaya sumunod na lamang ako sa kanya. Nabili na kita. Sana aware ka doon. Aniya, kaya napakurap ako. Hindi nga talaga biro ang sinabi sa akin ng walang yang lalaki na yun. Kilala mo ko. Bakit mo pa ginawa ang bagay na yun? Tanong ko't hindi siya sumagot. Sakto kasing narating namin ang bahay niya matapos ang malayo-layong paglalakad. Follow me. I answer you later. Aniya tsaka umakyat sa napakahabang hagdan. Saan naman tayo pupunta? Tanong ko't hindi siya sumagot. Sa halip ay naglakad siya matapos ay huminto siya sa malaking kwarto at binuksan yun. This will be our room. Aniya sa akin. Our room? Nakataas ang kilay na saad ko habang ang aking mata ay sinusuri ang paligid. Malaking kama at sari-saring mga gamit ang naroon pero bumalik lang ang aking mata kay Mr. Millington na ngayon ay nag-aalis na ng suit na suot niya. Anong ginagawa mo? Saad ko sa kanya. Haya na naman ang mapupungay niyang mata at nakatanaw sa akin. Bumaba ang aking paningin sa katawan niyang parang napaka-perpekto. Kung sana nandito lang si Almira, baka sinunggaban niya na si Mr. Millington dahil sa 8 tipak nitong abs. Nabili na kita. Sumunod ang aking mata sa suit niya na nalaglag sa may sahig. Paliligayahin mo ko. Aniya na ikinalaki ng aking mga mata. Ano bang sinasabi mo? Mr. Millington. Naiwan ako nakatulala. It's Massimo. Aniya habang nakatingin sa akin ang mapungay niyang mata. You start from now. Hindi na Millington ang itatawag mo sa akin. Aniya tsaka humakbang palapit sa akin kaya napaatras ako pero hinapit niya kaagad ang aking bewang para mas mapalapit sa kanya. Bumangga ako sa matigas niyang abs. Mr. Millington. Ganun na lamang ang gulat ko nang bigla niyang sakupin ang aking labi. Yan ang magiging kapalit sa mga kasalanan na gagawin mo sa tuwing susuwayin mo ko. Ngayon, tumingin siya sa mga mata ko. Napapikit ako sandali nang maramdaman ko ang kamay niya sa gilid ng pisngi ko na humahaplos doon habang ang kanyang paghinga naririnig ko sa gilid ng aking tenga. I want you tonight. Aniya na ikinaatras ko.
Massimo, nahihiya ako. Wala pa talaga akong karanasan sa bagay na yan, kaya hindi ko alam kung paano. Namula ang aking pisngi dahil sa kahihiyan. Tinignan ako ni Massimo. Sa edad mong yan, wala ka pang karanasan? Curious na aniya, kaya tumango ako. Ganun na lang ang naging paghalakhak niya. Nakatingala pa siya, kaya't kitang-kita ko ang paulit-ulit na paggalaw ng kanyang Adam's apple. Kung ganun, anong ginagawa mo sa lugar na yun kung wala ka palang karanasan? Kailangan ko ng pera. Nahihiyang saad ko. For what? Nakataas ang kilay na aniya. It's personal matter. Hindi mo na kailangan pang malaman. Saad ko na kanyang ikinangisi. Sasabihin ko ulit. Aniya, tsaka sinalo ang muka ko. Akin ka na. Akin na ang buhay mo. Bayad na kita at lahat ng sayo. Kaya hindi mo sa akin maaaring ilihim ang lahat. Tumikhim siya, tsaka ako pinakawalan. Hinawakan niya na naman ang aking kamay at halos ibato ako sa napakalambot na kama. Hindi naman ako nasaktan dahil nag-bounce lang ako. Ang kanyang mata ay hayan na naman. Dahan-dahan siyang bumaba sa kama. Tinukod niya ang kanyang kamay sa gilid ng aking ulunan habang titig na titig sa akin. Ganun na lang ang kaba ko, lalo na nang dahan-dahan siyang yumuko at hinagkan ng paunti-unti ang leeg ko. Hindi ko alam kung may gayuma o hipnotismo ang buo niyang katawan, pero nawawala ako sa wisyo sa simpleng galaw niya na iyon. Ano ang susunod niyang hakbang? Saad ko sa isip ko at napahinga ako ng napakalalim nang maramdaman ko ang labi niya na bumaba sa aking collarbone. Damn! Mariin niyang mura. You smell making me crazy. Bulong niya sa akin kaya't ganoon na lamang ang pamumula ng aking pisngi habang ang kanyang kamay naglalanda sa gilid ng aking bewang. Mariin ang kanyang naging paghinga hanggang sa kusa siyang tumigil. Bakit? Napatanong ako. Baka kasi mamaya ay may naamoy siya sa akin na hindi niya nagustuhan. Don't ask me. Aniya tsaka tumayo na. Naglakad siya papunta sa suit niya kanina na inalis niya. Umuwi ka na. Ipahahatid kita. Aniya sa akin. Bakit nga? Saad ko at tamad siyang lumingon sa akin, ngunit ang kanyang mata nanghihipnotismo na naman. Hindi ako magsasawang purihin ang kanyang kagwapuhan. Alam kong hindi ka pa ready, so why would I? Nakataas ang kilay na aniya. Hihintayin kong dumating yung oras na maibibigay mo na yan. Aniya, tsaka tumingin sa pagitan ng aking hita, kaya nahiya ako at kaagad na nag-iwas ng tingin. Pero wag na wag mong kakalimutan na akin ka na. Dagdag niya pa sa akin. Kung ganun, ano na lang ang magiging buhay ko? Saad ko. Wala, pagsisilbihan mo ko sa kama hanggat kailan ko gustuhin. Walang emosyon na Aniya. Go on, fix yourself. Aniya pa, tsaka naglakad palabas. Hihintayin kita sa labas. Aniya sa akin. Tumayo ako. May malaking salamin doon. Pinagmasdan ko ang aking sarili. Ito na ang bunga ng mga kapabayaan ni Daddy. Oo, sila ang sinisisi ko dahil hindi ko magagawa ang mga bagay na ito kung naging maayos lang sana sila. Kinakailangan kong ibenta ang aking sarili para makahanap ng paraan para matapos ang aming problema. Inayos ko ang aking sarili hanggang sa maglakad ako pababa ng hagdan kung saan naroon si Massimo. Nakasuksok sa kanyang bulsa ang isang kamay niya at matyagang nag-aantay sa akin. Alam kong kahibangan, pero hindi ko maalis sa aking isip na para akong prinsesa at siya ang aking prinsipe. Nang mapansin niya ako, nakatitig lang siya habang naglalakad ako sa hagdan. Nag-isip-isip ka pa siguro. Ngiting Aniya. Mag-ingat ka pa uwi. Dadalaw ako sa building niyo bukas. Ano? Ano naman ang gagawin mo dun? Investor ako, hindi ba? Karapatan ko lang na dumalaw. Mag-ingat ka. Pahabol niya pa nang nasa labas na kami. Naroon na ang kotseng maghahatid sa akin pa uwi. Sumakay ako nang hindi nagpapaalam kay Massimo. Pakiramdam ko, napakahaba ng gabing to. Nang makarating ako sa bahay, wala pa din sila Daddy. Kaya dumiretso na ako sa kwarto ko. Dala siguro ng oras, kaya inantok din ako kaagad.
hanggang sa sunod-sunod na pagkatok ang nadinig ko sa labas ng aking pinto. Umaga na noon. "Pasok," sabi ko. Si Terry ang pumasok at isang maliit na envelope ang kanyang dala. "Para po sa inyo," wika niya, tsaka iyon inabot sa akin. "Ang mami, ang daddy, tulog pa po. Kauuwi-uwi lang din po nila." Ani Terry kaya tumango ako. Hinintay kong lumabas siya bago ko natatarantang binuksan yung brown na maliit na envelope. Isang tseke ang laman, tulad ng pangako ng lalaki. Napakalaking halaga. Napatingin ako sa wall clock kaya nagmadali na rin ako mag-asikaso. May pasok pa ako at baka malintikan pa ako kay Miss Bernadette. Pagdating ko sa opisina ay late lang ako ng 10 minuto. Dumiretso ako kaagad sa floor namin. Sinipat ko kaagad si Almira na nakaupo doon habang kilig na kilig. Nabaling naman ang aking atensyon sa aking upuan na siyang kinakikiligan ni Almira. "Massimo?" Naibulong ko sa aking sarili nang makita ko siyang nakaupo sa aking upuan. Pagagalitan ko pa sana siya kung bakit siya naroon, pero kailangan ko nga palang maging magalang dahil investor siya ng company namin. Ayoko ding mahalata kami ni Almira. Bukod kay Massimo, naroon pa ang teddy bear at flowers sa aking mesa. "Hindi ka na sana nag-abala pa." Saad ko habang nakatingin sa akin si Massimo. Ganon din si Almira. "Anong sinasabi mo?" Ani Massimo sa akin habang kunot ang kanyang noo. "Itong mga to." Tukoy ko sa mga nakapatong sa aking mesa. "Hindi sa akin galing yan." Ani Massimo na parang ikinatigil ng buong pagkatao ko. "Ha? Galing kay Albert yan. Pinatong niya bago pa dumating si Mr. Millington." Ani Almira sa akin. Napapahiya akong tumingin kay Massimo na masama na ang timpla ngayon. "Huwag kang mag-alala. Hindi ako ganun kabait para mamigay ng ganyang ka-cheap na regalo." Aniya, tsaka tumayo sa aking upuan. "Excuse me." Umirap siya't iniwan kami. Napalunok ako matapos ay naupo na. "Hala ka, ginalit mo yata." Ngiwing ani Almira. "Ang bango, ang gwapo. Kung ganyan lang sana ang bibiyak sa akin gabi-gabi. Hay, kahit hindi niya na ako bayaran, Angie, ipapaubaya ko to." Kinikilig na ani Almira, pero napasinghap ako nang mag-ring ang aking cellphone. Mula sa hindi rehistradong numero sa aking cellphone ang tumatawag. "Hello? I'll punish you later. Ipasusundo kita. Sasabihin mo sa akin kung sino yung Albert na yun." Aniya, tsaka pinatay ang linya. "Punish? Anong punish kaya? Papatayin niya na kaya ako?" "Sino yun? Hoy, sino yun?" Bumalik lamang ako sa ulirat nang sikuhin ako ni Almira. "Kinakausap kita, sino yun?" Driver sa bahay namin." Palisot ko rito. "Malaki ang kinita ko kagabi. Sayang at hindi ka pumunta. Sana kahit papaano nabayaran mo yung utang ng tatay mo o di kaya natulakan mo kahit paano." Ani Almira. Hindi ko siya sinagot dahil baka madulas pa ako at may masabing hindi dapat. Nagring ang aking telepono. "Miss Teves, gusto daw po kayo makausap ni President." Anang sekretary ng presidente sa linya. "Sige, papunta na ako." Ibinaba ko ang telepono at nagpaalam kay Almira. Sumakay ako sa elevator at pinindot ang floor kung saan naroon ang opisina ni President. Pagbukas ng elevator ay naglakad ako. 2 rooms na lang bago ang conference room katabi ang opisina ni Mr. President nang bumukas yung conference at bigla akong hatakin ng kung sino. Mabilis ako na isandal nito sa pader pagsara ng pintuan. "Kailan pa ako naging driver ng daddy mo?" Naniningkit ang mata na ani Massimo. Naghabol ako ng hininga dahil sa kaba. "Bakit hindi mo sinabi na ako ang kausap mo?" Tanong niya habang nakatutok sa akin ang kanyang mata. "Hindi maaring sabihin. Alam mo naman na hindi ako tulad ni Almira." Nahihiyang wika ko nang irapan niya ako. Binitiwan niya ako. "Sino yung Albert? Did he court you?" "Hindi Tanggi ko. Sino nga siya?" "Gusto niya lang manligaw pero hindi ako pumayag." "That's good to hear. Good girl. Ipasusundo kita later. Let's have a dinner." Nakangiting aniya, tsaka ako pinagbukas ng pinto. "Aalis na ako, may aasikasuhin ako."
Bakit kailangan mo pang magpaalam sa akin? Saad ko rito. Gusto ko lang para kung sakali na mamiss mo ko, huwag kang masyadong magtagal sa opisina ng kulokoy na yan. Aniya sa akin kaya tumango ako. Nang lumabas na siya ay tatalikuran ko na sana siya. Ngunit hinila niya ng bahagya ang kamay ko at binigyan ako ng mabilisang halik sa aking noo. Bye, aniya pa sa akin. Aaminin ko, kahit hindi ko alam, hindi ko pa masyadong kilala si Massimo pero magaan na ang loob ko sa kanya. Matapos noon, naghiwalay na kami. Massimo POV. Umalis ako sa lugar na yon na may ngiti sa aking labi. Angeli has a natural beauty at hindi iyon nakakasawa. I'm obsessed with her angelic face. God damn Massimo, you are really crazy. Napapailing na saad ko sa aking sarili. Sumakay ako sa kotse ko tsaka nag-drive papunta sa bahay ng may mga malalaking utang sa akin. Tinawagan ako ni Dilion, siya yung katiwala ko na naghatid kay Kirby kagabi. Nandiyan na ba kayo? Saad ko nang sagutin ko ang linya. Sir, are you aware? Aniya, kaya kumunot ang noo ko. Aware for what? What are you trying to say? Si Miss Tibbs po, nandito kami sa loob ng bahay nila. Aniya sa akin. Bakit? Bakit kayo nandyan? Dahil po bahay nila ito. Alam kong hindi nyo po maiintindihan, kaya pagdating nyo na lamang po dito. Aniya, kaya irritable kong pinatay ang linya. Ang mabilis kong pagdadrive kanina, mas binilisan ko pa. Pagdating doon, nakaparada nga ang mga sasakyan nila sa labas ng bahay ng mga sugalerong may utang sa akin. Pinapasok din naman ako ng gwardiya nang dumating ako. Pagbaba ko ng kotse, ay nadidinig ko na ang maamo nilang pakikipag-usap kay Dilion. Gano'n naman kasi talaga, diba? Pag may utang ka, kailangan mong mas maging maamo. Naglakad ako. Lahat sila ay nakatingin sa akin. Sila ang sakit ulo sa aking pasugalan. Nakasanla na ang lahat ng gamit nila dahil sa sunod-sunod na pagkatalo. Pati na ang nag-iisang anak nila ay nakasanla na kay Diego, isang kurakot iyon na gobernador. Buhaya sa lalawigan ng Camarines. Kahit hindi kagandahan basta maganda ang hubog ng katawan, pasado sa kanya. Palibhasa'y panay pagpapasarap at pagpapalipas lang ng init ng katawan ang gusto niya. Siya po si President Millington. Pakilala sa akin ni Dilion. Siya po ang may-ari ng pasugalan na babayaran ninyo. Ani Dilion, ramdam kong hindi siya komportable at hindi ko alam kung bakit. Sir, maupo po kayo. Saad sa akin ng matandang lalaki. Tinignan ko si Dilion. Alam kong basa niya na ang ibig kong sabihin na mamaya kami mag-usap. Hindi ko naman siguro kailangang isa-isahin ang dapat kong sabihin. Kailangan ko na makuha ang pangako niyo sa akin. Wika ako sa mga ito. Mr. Millington, pwede po ba kaming kumuha ng panibagong palugit? Gagawa po kami ng paraan sa susunod na linggo. Mrs., ikinalulungkot ko ngunit ito na ang hangganan ng lahat at sana maintindihan niyo ang bagay na ito. Sinserong sagot ko. Kinukulit na din kasi ako ni Diego para kuhanin ng babaeng nais niya. Hindi biro ang halaga ng utang niyo at ganun din kay Diego. Sir Millington, kaagad kong pinutol ang pagsasalita ni Dilion. Huwag kang makialam. Alam ko ang ginagawa ko. Wika ako sa kanya. Maya-maya ay lumapit iyong medyo batang babae. Siya na kaya yung ibabayad nila kay Diego? Sinuri ko ang katawan ng batang iyon at hindi malabong tanggihan sila ni Diego dahil hindi naman kaakit-akit ang itsura nito. Ma'am, tawag po mula kay ate. Anang bata. Ibig sabihin ay kasambahay ito. Hindi siya? Kung ganun sino? Hayaan niyong kausapin ko ang walang yan. Dinig kong anang pamilyar na boses. Tatapalan ko ng pera ang mukha niya. Napataas ang aking kilay. It sounds familiar. Let her. Saad ko tsaka ako kinuha yung telepono. Hindi mo na kailangang punta-puntahan dyan ng magulang ko dahil babayaran kita. Amin na ang bank account mo. Ipapadala ko sa'yo. Aniya kaya napangisi ako. Si Angelica agad ang pumasok sa aking isip. Paano ko makakasigurado na pinadala mo nga? Hindi ako scammer na gaya mo. Aniya tsaka pinatay ang linya. Kaawa-awang nilalang. Walang kaalam-alam na naibenta na siya ng mga magulang niya na isang buhaya. Hindi ako magtataka kung isang araw, bigla na lamang siyang mawala
Dahil pinadukot na siya ng Diego na yun at hahayaan kong mangyari yun dahil sa pambabastos niya sa akin. Tumayo na ako. Tapos na ang usapang ito, tara na. Wika ako kila De Leon. Sa kotse ko na po tayo sumakay para makapag-usap tayo. Alok niya sa akin na kaagad kong tinanggihan. Babalik ako sa opisina ni na Angeli. Saad ko nang buksan ko ang pinto ng aking kotse. Tungkol po kasi sa kanya ang sasabihin ko. Saad niya na aking ikinatigil. Tumunog pa ang phone na dala ni De Leon. 10 milyon lang po yung pumasok sa account niyo. De Leon, ano ang tungkol kay Angeli? Nagbabantang saad ko. Ang mga taong sinisingil niyo ay kanyang mga magulang. Siya po ang nag-iisang anak na nakasangla sa hayop na Diego na yon. Sabihin mong mali ang sinasabi ko. Nagngingit-ngit na saad ko pero nagbabalang siya ng tingin. Sa buwisit ko, nahampas ko ang bintana ng aking kotse. Padarag akong sumakay at basta na lamang silang iniwan. Mabilis kong narating ang building ni Tonyo kung saan nagtatrabaho si Angeli. Nagtatakbo ko papasok. Sakto nang matanawan ko siya sa hallway. Massimo? Saad niya pero hinila ko siya at kaagad na binigyan ng mahigpit na yakap. Hinawakan ko ang ulunan niya at hinaplos iyon. I'm sorry. I'm so sorry. Paulit-ulit na saad ko. Massimo, ano bang sinasabi mo? Naguguluhan na saad niya. Baka mamaya may makakita sa atin. Ikaw talaga? Bigla-bigla ka na lang nasulpot? Aniya pero hinawakan ko ang pisngi niya at binigyan ng mabilis na halik. Just stay with me. Stay with me, okay? Saad ko habang hawak ko ang kamay niya. Kung sakali na may malaman o nararamdaman ka na unfamiliar, please just tell me. Sabihin mo sa akin, okay? Massimo, ano bang nangyari sa'yo? Are you guys okay? Sabay kaming napalingon sa workmate niya na sa pagkakaalam ko ay Almira ang pangalan. Binitiwan ko ang kamay ni Angeli na mukhang hindi niya naman napansin na hawak ko. See you later. Saad ko tsaka ako umalis. Nakagat ko ang aking labi. Nakakainis. Ang mga walang kwentang tao na yun. Bakit pa silang naging magulang ni Angel? Nasa loob na ako na ng kotse at malalim ang iniisip. Alam ko na, nahuli ko na. Kaya siguro napilitan si Angel na ibenta ang sarili niya para bayaran ang utang ng kanyang mga magulang. Napailing ako. Para akong ginisa sa sarili kong mantika. Isipin mong binili ko si Angeli para wag mapunta sa kamay ni Luther. Pero yung pera kong pinambili sa kanya, yun din palang ibabayad niya sa atraso sa akin ng magulang niya. Naputol ang aking pagmumuni-muni nang may bastos na bumusina sa aking gilid. Masama ang mata ko nang lumingon dun. Binaba ko ang salamin ng aking kotse at si De Leon ang naroon at nakasakay sa Vios niyang kotse. At paano mo naman ako nahanap? Saad ko habang hindi bumababa sa kotse. Siya na ang nag-adjust at lumapit sa akin. Sumandal siya sa aking kotse. Matagal na ako sa serbisyo mula pa sa daddy niyo, kaya hindi ako mahihirapan hanapin kayo. Nakangiting aniya sa akin. So ano ang pakay mo? Diego wants to meet you. Ako'y natigilan. Nakasalubong namin siya. Mukhang hinahanting niya na rin ang mag-asawa na iyon. Aniya sa akin. Ang aking bagang ay nagsimulang magngit-ngit. Hindi maaaring malagay sa panganib ang mga walang yang yun. Sigurado akong masasaktan si Angeli oras na may mangyaring masama sa kanila. Dalhin mo ko kay Diego. Saad ko rito. It's been a while, Mr. Millington. Aniya, kaya napangiti ako. Hinarang ako ng mga tauhan mo. Mukhang may balita silang maganda. Bakit hindi mo na tayo magpainit? Alok ko sa kanya. Nasa harap kami ng bar pero hindi siya nag-abala na pumasok. Ayokong magsayang ng panahon, Mr. Millington. Kung hindi mo maihaharap sa akin ang babae na yun, ako mismo ang sasadya sa kanya. Hindi ko gusto ang tabas ng bibig niya. Hindi ba't pinangako ko naman sa iyo na ako mismo ang magdadala sa babaeng yun sa iyo? Nakangiting wika ko kahit ang totoo, nabubwisit na ako. Hanggang kailan ako mag-aantay? Kating-kati na to. Tukoy niya sa laman ng pants niya. Gusto ko nang matikman yun kaya't hayaan mo na lang ako. Ani at akmang tatalikuran ako pero kaagad na sumalubong sa mukha niya ang uso ng matalik kong kaibigan na hawak ng isa sa mga tauhan ko. What the hell is this? Bakit nila ako kailangan tutukan ng baril? Aniya sa akin. Ayaw na ayaw ko nang tinatalikuran ako.
At alam na alam yan ng mga tauhan ko. Pag sinabi kong ako ang magdadala, ako ang magdadala. Wala kang dapat na alalahanin. Makinig ka sa akin kung mahal mo pa ang kayamanan na kinukurakot mo sa bayan. Saad ko sa kanya. Tinangwaan ko iyong tauhan ko kaya binaba niya ang baril niya. Magandang araw, Diego. Nakangising saad ko tsaka ako sumakay sa kotse. Sumama ang mukha ko nang pumasok si De Leon sa loob ng aking kotse. Bakit ka nandito? May sarili kang kotse. Sita ko sa kanya. Wala. Namiss ko lang na mag-rides kasama ka. Ilang dekada na din kasi kaya gusto kitang makasama. Huwag kang magdrama, hindi ako sanay. Saad ko tsaka ako umirap. Sabihin mo, sino ba ang dalagang iyon sa buhay mo't gano'n na lang siya kahalaga sa'yo? Aniya sa akin na tumirap ako. Kung tutuusin wala naman talaga siyang karapatan na magtanong sa akin, lalo na sa pribado kong buhay. Pero ninais ko na ring sagutin. Nung una, na-curious lang ako sa taglay na ganda niya. Hiningi ko kay Tonyo ang list ng mga empleyado niya until Angeli caught my attention. Wala naman akong planong mag-invest. Aanin ko ba ang kapiraso niyang kumpanya? Pero dahil kay Angeli, I did. Nagbuntong hininga ko. One time, tinanong ko si Angeli kung anong pipiliin niya kung sakali na papiliin siya between money and dignity. Pinili niya ang dignidad? Putol sa akin ni De Leon. Kaya nang magkaroon ng oportunidad, nang makita mo siya sa mismong teritoryo mo ay sinunggaban mo na. Disente siyang babae. Wala na akong tatanungin. Gusto ko lang malaman kung mahalaga siya sa'yo at nakuha ko naman iyon base sa mga sagot mo. Kung mahalaga siya sa'yo, mahalaga na din siya sa akin mula ngayon. Asahan mong babantayan ko siya sa mga panahong nasa iba ang iyong mga mata. Aniya tsaka ngumiti. Angeli POV. Anak, sabik na yumakap sa akin si Mami pagdating ko sa bahay. Okay lang po ba kayo? Ano po ba ang nangyari? Nag-aalalang saad ko. Wala naman. Ano bang sinabi mo para pumayag siyang huwag kaming singilin? Ani Mami, huwag niyo na lang pong itanong. Basta po may mayaman na tutulong sa atin. Kayang-kaya niyang bayaran ng utang niyo. Saad ko tsaka ako ngumiti. Masakit para sa akin na nakita lang nila ako dahil natulungan ko sila. Samantala noon, nang apektado ko sa mga nangyayari sa kanila, hindi nila ako pinapansin. Ma'am, Dad, pakiusap. Ipangako niyong hindi na kayo ulit magsusugal. Nakikiusap ang aking tinig. Anak, Dad please, nakikiusap po ako. Isaalang-alang niyo naman po yung kaligtasan niyo. Bakit po hindi na lang yung business natin yung asikasuhin niyo? Hinawakan ni Mami si Daddy na wag ng mga twiran kaya nagpaalam na ako. Kailangan kong pumunta ngayon kay Mr. Millington. Mahal, tama ang anak natin. Kailangan na nating itigil ang pagkalunod sa sugal. Pababa na ako noon nang marinig ko ang kanilang pag-uusap. Isang floral dress ang suot ko. Sige, pagpaubayan natin kay Angeli ang lahat. Oo, nagpapasalamat naman ako eh. Kaya lang paano si Diego? Alam kong kukunin niya sa atin si Angeli. Halangang bituka nun at marami siyang kayang gawin. Katwiran ni Daddy. Ayokong unawain pero pakiramdam ko, tama ang nasa isip ko. Ginawa na nga din kaya akong collateral ng aking mga magulang. Bakit hindi natin ipaubaya ang lahat kay Mr. Millington? Tutal sila naman na ng anak natin ang nagkakaintindihan. Ani Mami, nanlaki ang aking mga mata. Sino po? Did I hear Millington? Pagkaklaro ko pa sa sinabi ni Mami. Oo anak, siya ang pinagkakautangan namin. Ani Mami, napakurap ako ng mga sandaling yun para akong pinaglaruan ni Massimo. Akala ko ay siya ang tutuldok ng lahat ng paghihirap ko pero mali dahil siya pala ang ugat ng lahat ng ito. Teka, saan ang punta mo? Bakit ka nagkaganyan? Tanong ni Mami. Haharapin ko po yung Millington na yun. Inaasahan ko na sila ay magugulat. Ano ba ang sinasabi mo? Mapanganib ang taong yun, hindi mo siya kilala. Ani Daddy, pero tinitigan ko lang siya. Ang luha sa aking mata ay bumagsak na kanina ko pa pinipigil. Ayoko magmukhang mahina, kaya lang hindi ko na napigil ang aking luha. Pakiramdam ko'y napakawala akong kwentang tao. Sinanla ako ng aking mga magulang. Si Massimo,
Aware kaya siyang mga magulang ko ang sinisingil niya? Naglakad na ako palabas. Hindi ko na hiningi ang opinyon ni Daddy. Kung siya ay hindi din nila ako iniisip, naglakad ako hanggang sa matanawan ko ang itim na mahabang kotse na siyang susunod sa akin. Bumaba doon iyong matandang maskulado. Masaya ako makita kayong muli. Nakangiting aniya sa akin. Bakit? Mali ba ang posibilidad na hindi na tayo magkita? Nakataas ang aking kilay. Wala naman ang patutunguhan ng buhay ko, kaya ayos lang kung tutukan niyo na ako ng baril dahil sa kapangasan ko. Saad ko tsaka ako sumakay, pero nadinig ko lang ang malakas niyang tawa. Walang duda, kaya pala nabihag mo ang puso ni Mr. Millington. You are unique and quietly brave. You look like a sniper at na-headshot mo ang batang yon. Tumatawang aniya na hindi ko naman maintindihan. Hindi ako umiimik habang kami nasa biyahe. Manong sabihin niyo, galing kayo sa bahay kanina hindi ba? Kasama niyo si Massimo? Tanong ko habang nakatingin ako sa front mirror ng kotse. May ideya ka na. Bagay na bagay nga kayo. Bakit ba ang tatalino ninyo? Tumatawang aniya. Mali kayo. Katawan lang ang habol sa akin ni Massimo na yon, kaya hindi kami magiging bagay kailanman. Tingin mo kaya? Aniya, ngunit nandoon ang sarkastiko sa kanyang tinig habang nakangisi. Kung yun ang tingin mo, wala akong magagawa. Tutal, at ininsulto mo na yung amo ko, hayaan mong maging totoo din ako sa iyo. Huwag sanang sumama ang loob mo. Hindi ka perpekto para habulin ng milyong-milyong kalalakihan. May mga baby fats din naman ang braso mo, ayon sa obserbasyon ko ng ilang segundo kani-kanina lang. Napalabi ako sa sinabi niyang yun. Tingin mo ba, gagastos ng ganun kalaki si Massimo para lang sa katawan mo? Walang intensyon na kahit ano ang tinig niya, pero nahiya pa din ako. Sana naiintindihan mo ko, Miss Angeli. Nakangiting aniya sa akin. Pagdating namin sa mansyon, hindi na kami nag-usap pa ni Manong. Pinagbukas niya ako ng pinto habang nakangiti. Nasa loob na si Mr. Millington. Aniya, kaya tinalikuran ko siya. Miss Angeli, muling tawag niya sa akin. 38 pa lang po ako. Sadyang puti lang ang tubo ng mga buhok ko. Jeans po, kaya hindi na talaga katanggap-tanggap na matawag na Manong, lalo na ng ganyang kaganda sa inyo. Dan Dilio ng pangalan ko. Dilio na lang kaysa Manong. Nakangiting aniya, tsaka tumalima sa akin. Dahil sa hiya, naipit ko ang aking labi bago pumasok. Pagbukas ng pinto, nabungaran ko si Kirby na nakaupo sa harap ng pinto habang nakalaylay ang dila. Ang kanyang mata ay sabik nang ako ay makita. Napaatras ako nang bigla niya akong dambahin. Kirby! Tumatawang saad ko. Isang beses pa lamang kaming nagkikita, pero heto siya at talagang tinandaan ako. Kirby, stop it! Saway ng malaking tinig ni Massimo. Nang tignan ko siya ay nakasimangot. Bumalik ka sa kwarto mo. Huwag kang mang-agaw ng momentum. Aniya pa. Nasa likod niya ang kanyang kamay habang si Kirby naglakad pabalik sa kwartong nakabukas sa hindi kalayuan. Tss, sana ganyan ka rin ka-excited na makita ako. Reklamo niya kaya napaiwas ako ng tingin. Come here, let's have a dinner. Aniya, tsaka inalok ang kamay niya sa akin. Iginiya niya ako paupo sa mesa na may kandila na may scent. May wine din doon at wine glass na manipis. Romantiko nga ang setup. Walang tinig na lumabas sa aking labi. Ang mga gagamitin namin sa pagkain ay nasa mesa. Nakatuon naman sa akin ang buong atensyon ni Massimo habang pinagsisilbihan kami ng mga kasambahay niya. Napakasimple ng iyong suot, ngunit nabibihag nito ang aking buong atensyon. Sinsero niyang sinabi iyon na may halong paghanga, ngunit hindi ako natinag. Aware ka ba na ako yung anak ng mga taong may utang sa'yo? At aware ka din ba na ako yung babaeng nakausap mo sa telepono kanina? Sinabi ko iyon ng marahan at walang intensyon na siya'y awayin, kaya naman inaasahan ko na magugulat siya. Mukhang wala din naman siyang planong sabihin sa akin ng lahat. Hindi ko alam, kanina ko lang nalaman. Aniya, tsaka parang nailang. Kung alam mo na ang bagay na yon, alam mo na din siguro na nakasangla ako sa taong nagngangalang Diego. Malungkot na saad ko. Matapos na mga sinabing iyon ni De Leon, ay may narealize ako.
Hindi ginusto ni Massimong malagay ako sa ganitong klaseng sitwasyon at kung meron akong sisisihin, walang iba kundi ang aking mga magulang. Kanina nung pumunta ka sa opisina, nang niyakap mo ko, nang sabihin mo sa akin na sabihin ko sa iyo ang lahat ng mangyayari sa akin, lalo na sa mga bagay na hindi ako pamilyar. Alam mo na 'di ba? Hindi ko mapigil ang aking pagluha. Napakapait ng aking kapalaran. Wala akong ibang hiniling kundi ang maging proud ang aking mga magulang sa akin. Kaya nga kahit hindi ko linya ang pagiging businesswoman, sinunod ko si Daddy sa pag-aakala na sa paraang ito ay mas mamahalin nila ako pero hindi pala. Dahil pakiramdam ko buong buhay ko, mag-isa lang ako na itinaguyod ko ang aking sarili para lamang wag makain ng lungkot. Oo nga, mayaman kami. Naibibigay nila ang pinansyal na pangangailangan ko, lalo na sa pag-aaral noon. Ngunit ang pagmamahal mula sa kanila, kailanman na hindi ko naramdaman. Nang hina ang aking tuhod, hindi ko inalintana si Massimo. Tumayo si Massimo at lumapit sa akin. Pinahinto niya ang mga kasambahay sa pagsiserve sa akin. Lumuhod siya't hinawakan ng aking kamay. Shh! Don't cry, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan na makuha ka nila. Kung kinakailangan na magbitaw ako ng mas malaking halagay gagawin ko. Bakit? Bakit mo to ginagawa? Hindi ako worth sa lahat, Massimo. Iba ang nakikita mo sa nararamdaman ko. Let's go. Mag-dinner na lamang tayo sa ibang araw. Aniya, tsaka ako inalalayan. Mabuti na lamang at hindi na namin kinailangan na umakyat sa hagdan. May kwarto na sa katabing kwarto ni Kirby at doon ako dinala ni Massimo. Magpahinga ka muna dito. Aniya, nang makaupo ako sa kama. Iiwan muna kita. Gusto ko magpahinga ka at babalik ako mamaya. Aniya pa tsaka akmang aalis, ngunit hinabol ko ang kamay niya. Own me, Mr. Million. Gusto kong ipaubaya sa iyo ang aking sarili. Wika ko habang bumabagsak ang aking luha. Tumingin siya sa akin na may naguguluhang reaksyon, kaya tumayo ako at mula sa likod, pinadulas ko ang zipper ng aking damit hanggang sa kusang bumagsak yun. Touch me. Utos ko sa kanya. Anjali, this is not the right time. Tanggi niya sa akin. Massimo, gusto kong ipagkatiwala sa iyo ang aking sarili. Ikaw na ang bahala kung saan mo ko dadalhin. Masuyong saad ko, tsaka ako hinagka ng kanyang labi. Napapikit siya na wari hindi kayang pigilin ang kanyang sarili. Hinapit niya ang aking bewang na ikinasinghap ko naman. Huwag mo kong sisisihin. Aniya, habang malalalim ang paghinga na kanyang binibitiwan. Hinagka niya ang aking labi hanggang sa bumagsak kami sa kama. You seducing me. Aniya habang nakatitig sa mukha ko. Matapos ay muli na namang dumampi ang labi sa aking balat. Ramdam ko ang gigil sa mahigpit niyang paghawak sa aking bewang. Ramdam ko ang paghaplos niya sa aking mga binti. Massimo, tawag ko sa kanyang pangalan. You can stop me, baby. Aniya, matapos ay bumaba ng bumaba. Massimo, halos naging pagdaing na ang pagtawag ko sa kanya. Do you want me to stop? Basa ang kanyang labi nang magangat siya ng paningin. Ayoko. Yon ang isinisigaw ng aking isip, ngunit hindi ng aking katawan. Nanginginig ang aking tuyong labi nang tumingin sa kanyang mapungay na mga mata. You're shaking. Nakangising Aniya. I did it. Nanunukso ang tinig na Aniya, kaya nahiya ko. Alam kong namumula na ngayon ang aking pisngi, pero hindi naging dahilan iyon para siya ay tumigil. Ikaw ang nagsindi ng apoy kaya tiisin mong matupok sa aking init, baby. Kagatlabing Aniya. Napakagwapo niya. Iilan na yung babaeng na ganito mo. Bagaman nangihina, pinilit kong itanong iyon sa kanya. Huminto siya at ngayon kunot ang kanyang noo. Hinawi niya ang buhok niyang humaharang at saka tumayo dahilan para makita ko ang bawat tipak ng kanyang katawan. Napaka-sexy niya. Kahit sinong babae tatakasan ng katinuan kung ang isang Massimo ang makakasama sa kama. Gumapang siya paakyat. Alam mo bang kamuntikan ko nang makalimutan ang tungkol kay Albert? Naiinis pa din ako. Pero mas naiinis ako sa naiisip mo. Tingin mo ba, ganito ako ka-obsess sa'yo kung may iba pa akong ginagawan ng ganito?
3 dekada ako nagtiis. Ikaw ang una't wala na akong plano pang pumangalawa. Sinsero ang kanyang mapungay na mga mata, tsaka ako muling hinagkan. Sabihin mo, Massimo, dapat ko na nga bang ipagkatiwala ang sarili ko sa'yo? Iyon ang mga tanong sa aking isipan habang nakapikit ang aking mga mata. Nakatulog ka ba ng maayos? Saad sa akin ni Massimo nang puntahan niya ako sa kwarto. Tapos na ako noong maligot nakabihis na rin. Masakit ang aking magkabilang hita. Siguro ay dahil sa ginawa namin ni Massimo kagabi. Mula sa pagkakaupo sa kama ay tumayo ako. Oo, okay lang naman ako. Actually, masarap ang naging tulog ko. Humakbang ako at gano'n na lang ang naging pagngiwi ng aking labi nang ako ay humakbang. Narinig ko ang ipit na bungisngis ni Massimo. Bakit ka tumatawa? Tanong ko sa kanya. Wala, I'm just wondering. Lalaki ako pero alam ko ang size nito. Tukoy niya sa kanyang alaga. Kaya nga gano'n na lang ang paghanga ko sana sa iyo dahil hindi mo man lang inalintana ito. Noon pala'y itinatago mo lang. Malakas siyang tumawa. For your information, 6.5 to be exact ang size nito. Proud na aniya pa kaya ako'y napanguso. Padadalhan na lang kita ng breakfast doon kay Dilion. Ayoko maging late ka't mapagalitan dahil sa akin kaya tara na sa labas. Aniya sa akin kaya tumango ako. Hindi ako maghahatid sa'yo. May lakad ako today. Susubukan kong pigilin si Diego. Kung pwede ko siyang tapalan ng pere gagawin ko. Aniya pa kaya natouch ako at pumasok ang malikot na ideya sa aking isipan. Massimo, we made it last night. Kaysa gumastos ka, isang gabi lang naman. Napatigil ako nang makita ko ang masama niyang tingin sa akin. Wala akong pakailam kung gumastos man ako ng malaki. Ayaw na ayaw ko nang madidinig ang bagay na iyan sa bibig mo. Kayang-kaya kong alisin sa landas ko ang Diego na yun nang walang kahirap-hirap. Kaya wag ka na mag-alala pa. Aniya sa akin, dahil sa masama niyang aura na iyon, hindi ko na namalayang nasa labas na pala kami. Good morning. Matamis na bati niya. Dilion? Sabay na saad namin ni Massimo. Anong nangyari sa'yo? Ani Massimo, hindi na nga rin ako nagtanong dahil pareho lang naman ang tanong namin ni Massimo. Pero talagang malaki ang inimprove niya. Itim na ang buhok at bagong gupit din. Tinawag akong manong ni Miss Angeli. Paliwanag niya na ay kinasama naman ang mukha ni Massimo. Itigil mo, wala akong hilig sa babae. Irap na ani Dilion. Mainam na yung nagkakaintindihan. Kaysa naman tayo ang magpatayan. Ani Massimo tsaka tumingin sa akin. Always take care. Aniya tsaka hinagka ng noo ko. Nahiya ako kay Dilion. Maraming salamat sa paghatid mo, mag-ingat ka pabalik. Dahil sa hiya, yun lang ang aking nasabi. Miss Angeli, wala kang dapat na ikahiya. Bingi at pipi ako pagdating sa mga personal matters ni Mr. Millington. Nakangiting aniya tsaka umalis na. Hoy, ano yun ha? Sita sa akin ni Almira na kanina pa pala nagtatago sa poste. Jowa mo na yun? Tsaka ano yung tungkol sa bingi at pipi ni Mr. Millington? Na-aksidente siya? Usisa niya sa akin pero isa man wala akong sinagot. May ngiti sa aking labi nang magsimula akong magtrabaho. Hindi ko alam ngunit ngayon lang ako ginanahan. Para akong pinanganak ulit. Siguro ay dahil alam kong may nagva-value na sa akin. Late na rin noon, kaya naman minabuti ko nang i-message si Massimo para sabihin na wag na niyang ipadala kay Dilion ang aking breakfast. Kailangan ko na rin kasing mag-focus muna sa trabaho at naging busy ang aking isipan sa pag-iisip sa kalagayan ni Mami at Daddy. Oh, saan ka galing? Tanong ko kay Almira pagbalik niya sa opisina. Sa cafeteria, chinek ko kung ano ba ang menu doon. Nakakaumay, paulit-ulit. Siguro ay sa labas na lang tayo kumain. Matamlay na aniya nang bumalik sa upuan. Napabungis-ngis ako. Hindi ko maiwasang isipin na kung sakali kaya na magtagpo ang landas nila ni Dilion, titiklo pang kaartihan niya. Sa totoo lang, tulad ko ay mula din naman si Almira sa disenteng pamilya. Kaya lang ay striktong masyado, kaya naman hayan at nagpapakalaya siya sa tuwing may pagkakataon. Hindi ko nga lang alam kung totoo bang ibinibigay niya ang kanyang sarili sa kung sino lang tuwing lalabas siya. Hoy, tara na! Sita niya sa akin nang hindi pa rin ako kumikilos. Magla-lunch break na ng ilang minuto na lang
Pero hindi ako tumitinag dahil naghahabol talaga ako ng mga task ko. Ayoko magkapatong-patong ito dahil baka masakal ako ni Sir Antonio. Hinila-hila na ako ni Almira. Nasa bukana na kami noon ng building nang may sasakyang huminto sa tapat namin. Bumaba ang 3 lalaki at kaagad kaming tinutukan ng mga baril. "Sino kayo?" Kabadong ani Almira. "Huwag niyo akong kidnapin. Ayokong humingi ng pang-ransom sa parents ko." Ngiwing aniya sa mga ito. "Wala kaming pakialam sa'yo." Putol naman sa kanya nung isang lalaki. "Para sabihin ko sa'yo, itong kasama mo ang kailangan namin." Anang isang lalaki tsaka ako hinila at sapilitang isinakay sa kanilang sasakyan. "Ano ba? Bitiwan niyo nga ako. Sino ba kayo?" Saad ko habang nagpupumiglas. Angelie! Angelie! Ano ba? Bitiwan niyo nga yung kaibigan ko." Habol pa sa akin ni Almira pero hindi niya na napigilan ng mga ito. Ano ba naman kasi ang laban ng isang babae sa 3 lalaki na ito? "Sino ba kasi kayo? Anong kailangan niyo sa akin?" Kinakabahang saad ko pero hindi ko iyon pinahalata sa kanila. "Wala kayong mapapala sa akin, wala akong pera." Nagbabaka sakali na sila ay makukumbinsi ko. "Para sabihin ko sa'yo, hindi pera ang kailangan namin sa'yo. Si Diego pinasusundo ka niya. Matagal na siyang natatakam sa'yo." Ngising anang lalaki sa tabi ko na sigurado akong leader nila. "Diego?" Doon ko lang na-realize kung sino yun. Siya ang lalaki na pinagsanglaan sa akin ni Mami at Daddy. "Ano, nakilala mo na ba siya?" Ngising saad pa nito sa akin. "Huwag kang mag-alala, maya-maya lang ay magkikita na kayo." Nang mga sandaling yun, hindi ako nawawala ng pag-asa. Alam kong ililigtas ako ni Massimo. Matagal kaming nagbiyahe. Hindi na ako nangulit pa dahil alam ko naman na hindi nila ako pakakawalan. Hanggang sa marating namin ang malaking mansyon. Pero walang-wala ito kumpara sa mansyon ni Massimo. Ipinagbukas nila ako ng pinto ng sasakyan. Maayos naman nila ako na itrato. Inalalayan nila ako papasok hanggang sa makapasok kami sa hall kung saan naroon ang matabang lalakit na kasot ng itim. Halatang nasa 50s na ang edad. May mga gold siyang suot tulad na lamang ng malaking kwintas at porselas kapares ang malaking gold na singsing nito na nasa daliri. Hindi niya kami binibigyan ng pansin dahil nakatuon ang kanyang atensyon sa lalaking nasa harapan niya. Kasama ang isa pang lalaki na bulky ang katawan habang nasa kabilang gilid ng lalaking iyon ng aso na ngayon ay nakatingin sa akin habang pumapaspas ang buntot. "Kirby?" Nasabi ko't napawi ang lahat ng takot sa akin, sa halip ay napangiti ako. Massimo POV. Nasa opisina ako noon nang makatanggap ako ng tawag mula sa company ni Tonyo. "Yeah, this is Millington. Please speak." Wika ko't humahangos ang tinig sa linya. "Mr. Millington, si Almira ito, si Angelie." Napatayo ako kaagad sa aking kinauupuan. "What about her?" "May kumidnap sa kanya." Tarantang aniya. "Kailan pa?" Ngayon lang." "Okay, calm down. Ako ang bahala sa kanya. Make sure na wala ka nang sasabihan ng bagay na ito maliban sa akin. Ako ang bahala kay Angelie." Pinatay ko ang linya at kaagad na tinawagan si Dilion. "Ihanda mo yung chopper. Pupunta tayo sa Bicol kay Diego." Wika ako rito. Malaki ang hakbang ko nang lumabas ako sa elevator. Kinuha ko ang kotse ko sa parking at dinrive yun hanggang sa makarating ako sa bahay nila Angelie. At base sa reaksyon nila, alam na nila ang nangyari sa anak nila. "Mr. Millington," kaagad akong sinalubong ng kanyang mami. "Maawa ka, tulungan mo ang anak namin." Aniya sa akin. "Hindi niyo ako kailangang utusan. Alam niyo bang sumali si Angel sa auction para lamang mabayaran ang utang niyo? She sell herself para iahon ng mga walang kwenta niyang magulang sa maling desisyon ng mga ito. Ngayon pa lang sasabihin ko na sa inyo, hindi niyo ako kailangang utusan. Ililigtas ko si Angelie pero hindi ko na siya ibabalik sa inyo. Kung kinakailangan na ipagdadamot ko siya." Tumingin ako sa daddy niya na ngayon ay nakababa ang paningin. "Hindi ako tututol dahil tulad ng sabi mo, wala kaming kwentang magulang. Kaya alam naming wala kaming maidudulot na mabuti sa kanya. Kaya tangtangi ko na lamang na pakiusap. Ingatan mo siya sa abot ng iyong makakaya." Aniya, kaya minabuti ko ng lisanin ng bahay nila dahil wala naman ako mapapala. Wala akong dapat na aksayahin na panahon.
Pumunta ako kung saan naroon si De Leon. O ano't kasama mo yan? Tukoy ko kay Kirby na ngayon ay nakadila na wari sabik na gawin ang gagawin namin. Nagwawala sa bahay mo, humabol pa nga. Sa totoo lang ay 3 na sila baldo na humarang sa kanya. Kakamot-kamot na katwiran ni De Leon kaya umirap ako't sumakay na. Naupo ako nang lapitan ako ni Kirby. Ano? Singhal ko sa kanya pero naglambing lang siya. Alam niya kasing galit ako pero hinimas ko pa din ang ulunan niya. Tingin niyo madadaan ba natin sila? Tanong sa akin ni De Leon. Oo pero wala akong planong hintuan sila. Gusto kong makaharap ang walang yang yun. Ipapakita ko sa kanya kung gaano kadelikado ang pader na gusto niyang gibain. Saad ko tsaka ako nag-cross legs. Pumikit ako sandali at sa sandaling yun, mabilis lang kaming nakarating sa mismong mansyon ng buhayang iyon. Nakasuksok ang isa kong kamay sa pants ko habang hawak ko sa tali si Kirby. Hindi ako hinarang ng mga tauhan niya dahil kilala nila ako. Walang bakas ng paggalang ang aking pagpasok hanggang sa matanawan ko siya na pababa ng hagdan. Natigilan pa nga siya nang magtagpo ang aming mga mata. Magandang araw. Bati ko sa kanya. Mr. Millington, ano't nagawi ka dito? Nakangiting ani Diego. Napakalayo naman ang biyahe mo para... Sinadya talaga kita dito. Sana ma-appreciate mo. Nakangising saad ko. Kung ganun ay bakit ka narito? Nakangiti pang aniya, tsaka bumaba at hinarap ako. May kinuha ka sa akin na walang paalam. Nadinig ko ang tunog ng sasakyan at nakakasiguro akong si Angeli na iyon. Hindi mo na maaaring galawin ang babae na iyon, Diego. She's mine now. Wika ko. Narinig ko ang yabag ng 4 na tao papasok. Pati si Kirby ay naglikot na. Naaamoy niya si Angeli. That girl belongs to me. Nang lumingon ako kay Angeli ay nakatanaw siya sa akin na parang maiiyak. Kaya umiling ako. Wala ka nang dapat alalahanin. Di mo kailangang umiyak. Nakangiting saad ko. Hindi ito maaari, umalis kayo. Natigilan siya ng 2 bunganga ng baril ang tumutok sa mukha niya. Sige, bakit hindi mo subukang pumalag? Hamon ko sa kanya. Alam ko naman na pipiliin niya ang kanyang sarili dahil siya ay selfish. Sige Diego, bakit hindi ka pumili? Nang lumingon ako kay Angeli ay akmang hawakan siya ng isang lalaki kaya pinakawalan ko si Kirby. Go on man. Nagtatakbo si Kirby at dinamba ang mga ito. Akmang babarilin ng isa si Kirby na agad namang pinaputukan ni De Leon. Ngayon, take a risk, Diego. Ulo mo o ulo ng mga tauhan mo? Dadala-dalawa pa lang kami, hirap ka na. Paano pa pag dumating na ang mga tauhan ko? Gigil siyang tumingin sa akin at nagbuntong hininga. Sige, dalhin mo na yung babae mo. Pero bayaran mo yung utang ng mga magulang niya. Isa kang traidor, Mr. Millington. Aniya sa akin. Huwag ka mag-alala. May kasabihan na ang mga magnanakaw. Galit sa kapwa magnanakaw nila kaya patas lang tayo. Traidor ka din naman sa mga mamamayan mo. Tumingin ako kay De Leon. Ilabas mo na si Angeli at Kirby. Ako nang bahala dito, susunod din ako. Saad ko, alam kong tutol sila pareho pero tumango lang ako. Hinintay kong makalabas sila bago ako muling nagsalita. Alam mong hawak kita sa leeg kaya wala ka magagawa kundi sumunod sa lahat ng gusto ko kung ayaw mong masira ang lahat ng pinaghirapan mo. Wala ka talagang pinipili, Mr. Millington. Bagaman nakangisi siya, obvious naman na asar siya. Oo, wala talaga dahil tulad mo, halang din ang bituka ko. Mag-isip-isip ka. Kaunting maling galaw mo lang, mabubulilyaso ang lahat ng yaman na tinatamasa mo. Baka nakakalimutan mong nagkaroon ka lang ng pwesto dahil sa asawang tinarantado mo. Saad ko tsaka ako siya tinalikuran. Paglabas ko ay naroon na si De Leon sa chopper kasama si Kirby na nakatunghay kay Angeli na nakabantay sa bukana ng mansyon ni Diego. Nandun din pala ang ibang tauhan ko kaya siguro mas pinili na lang ni Diego na wag nang lumaban. Nakangiti ako nang lapitan ko siya't inaasahan ang pagpapasalamat niya pero napaatras ako nang dambahin niya ako ng yakap. Salamat sa pagdating mo. Akala ko talaga. Akala mo hindi kita ililigtas? Hindi. Alam kong dadating ka. Alam kong hindi mo ko pababayaan dahil alam kong kung mahigit man na nagmamahal sa akin ay walang iba kundi ikaw. Aniya
tsaka ako niyakap. Nadinig ko ang pagtikhim ni De Leon. Tara na po at baka magbago pa ang isip ni Diego. Aniya kaya ako'y napairap. Panira talaga ng momentum. Bulong ko tsaka ako'y nalalayan si Angeli paakyat. Aakyat na din sana ako nang makita ko si Kirby na nakatingin sa akin. What now, brat? Nakataas ang kilay na saad ko. Tss, saad ko pa, tsaka ako din inalalayan si Kirby pasakay. Wag na wag ka nang sasama sa lakad ko Masyado ka nang lumalaos. Angal ko na ikinatawa ni Angeli. Isinalikop ko sa kamay niya ang aking kamay. Napatingin ako kay De Leon na sumusulyap sa amin paminsan-minsan. Bakit na naman? Diyan ka tumingin kay Kirby. Kayo ang mag-baby time. Masungit na saad ko. Ibang-ibang version ng Massimo ang nakita ko ngayong araw. Pero masaya ako makita kayong ganyan. Aniya pero umirap lang ako. Iwasan mong palaging magalit. Tatanda ka ng maaga niyan. Nakangiting wika ni Angeli pero ngumuso lang ako. Okay lang, at least alam kong nandyan ka na. Alam mo, ramdam ko na. Ramdam mo na ang na gusto kita. Since day one naman, talagang gusto na kita pero kasi iba na ngayon. Pinaalam ko na sa magulang mo ang lahat. Hindi ka na uuwi sa bahay nila, sa akin ka na. Pakakasalan kita, Angeli. Hindi ka ba nabibigla? Massimo, mag-isip ka ng mabuti. Pwede naman ako mag-stay sa inyo hanggat gusto mo. Tinignan ko siya takmang halikan para sana pigilan siya sa pagsasalita. Isang dangkal na lang nang mapatingin ako kay De Leon na nakatanaw sa amin kaya nalukot ang mukha ko. Panira ka talaga. Singhal ko sa kanya na ikinatawa niya. Angeli POV. 3 buwan ang nakalipas matapos ng mga hindi kapanipaniwalang kaganapan sa aking buhay. Bumalik na ang lahat sa dati. Nag-focus na lang sila sa negosyo matapos ng katakot-takot na pangaral mula kay Massimo. Hindi na din kasi ako umuwi sa kanila. Ikaw talaga? Paano mo na itago sa akin ang lahat? Singhal sa akin ni Almira nang pumasok siya sa opisina. Naitago ang alin? Gulat na saad ko. Kayo na pala ni Mr. Millington? Sita niya sa akin habang nakanguso, tsaka padabog na naupo sa swivel chair. Oo, bakit? Sino bang nagsabi sa'yo? Nakangiwing saad ko. 5:00 na noon ng hapon at ayokong uuwi kami nang hindi kami okay. Itinuring ko ng best friend si Almira at hindi ako sanay na hindi kami okay. Siya, turo ni Almira kay De Leon. De Leon? Takang saad ko. Anong ginagawa mo dito? Napatingin ako sa flowers na dala niya. Na-curious ako at napangiting tumingin ako kay Almira na ngayon na ipulang-pula lalo na nang humakbang si De Leon palapit sa amin. Para sa inyo. Aniya kaya ako'y natigilan. Ha? Naiwan ako nakanganga habang si Almira ay napasimangot. Mula po kay Mr. Millington ang flowers na ito. Akala ko para kay Almira yan. Ngiwing saad ko. Hindi, bakit ko naman siya bibigyan ng bulaklak? Kakamot-kamot na ani De Leon. Oo nga, ba't naman niya ako bibigyan, diba? Irap na ani Almira, kaya napangiti ako. May something sa kanilang dalawa. Magkita na lang daw kayo mamaya. Hindi siya personal na nakasundo sa inyo sa dami ng trabaho niya, kaya pinasadya niya na lang ako dito. Ang sweet ng boyfriend mo, no? Saad sa akin ni Almira. O siya, sa labas na lang muna ako. Baka naman makaistorbo pa ako sa inyo. Napatawa ko nang mag-back out siya kaya tinanguan ko si De Leon para sundan siya. Ako na ang bahalang umuwi. Magkukommute na lang ako. Baka mapagalitan ako. Hindi, ako nang bahalang mag-reason sa kanya, huwag kang mag-alala. Ayaw pa sana siya pero pinagtulakan ko siya. Tinapos ko ang mga mahalaga kong gawain matapos ay nagdesisyon na rin akong umuwi. Malapit na ako noon sa mansyon. Hindi kasi nagpapapasok ng taxi sa loob ng mahabang daan papunta sa mansyon ng Millington kaya naglakad na lang ako. Napangiwi ako nang tumawag sa akin ang numero ni Massimo. Where are you? Bungad niya sa akin. Nasa mansyon na. With anang malaki at malamig niyang tinig. Alam kong may alam siya na hindi ko kasama si De Leon. I'm with De Leon. Nasa mansyon na kami. Pagsisinungaling ko. Wife, I'll ask you again. Napasinghap ako nang maramdaman ko ang mainit na hininga sa gilid ng aking tenga. Nang lumingon ako ay naroon nga si Massimo.
Bakit kailangan mong magsinungaling sa akin? Aniya habang haya na naman ang nakataas niyang kilay. Ano kasi? Kung may lakad siya, pwede mo namang sabihin sa akin para mapuntahan kita. Kahit gaano pa ako kabisi, ipagpapalit ko yun para sa'yo. Kanina pa kaya kita sinusundan? Irap na Aniya, kaya hinagkan ko na lang ang pisngi niya. Alam na alam mo kasi kung paano ako kukunin. Aniya, kaya napatawa na lang ako. Nakakatakot maging kalaban ng isang Massimo Millington. Napatalsik lang naman niya si Diego sa katungkulan nito nang minsang magpakita ito sa akin. Sinabi na niyang wala siyang sisinuhin pagdating sa akin, pero nagiging isip bata naman siya pag ako ang kaharap niya, at iyon ang kasarapan na maging isang pag-aari ng isang Massimo na ipinagpapasalamat ko. Let's have a date later. Sige, magpapahinga lang muna ako. Saad ko pagbaba ko ng bag sa kama, tsaka ako naupo nang mapansin ko ang mariin na pagtitig sa akin ni Massimo. Para saan ang titig na yan? Nakangiting saad ko nang lumuhod siya sa tapat ko at niyakap ako sa aking bewang. Nakakainis. Aniya, napangiti ako. Walang pinagbago ang nakakaakit niyang tinig. Naiinis ka sa akin? Bakit? Magkakasunod na tanong ko. Binitiwan niya ang aking bewang at mula sa ibaba, tinitigan niya ako. Hindi, syempre hindi. Bakit naman ako maiinis sa'yo? Ngumiti siya nang nakakapang-akit. Naiinis ako sa sarili ko. Alam mo yung pakiramdam na gusto kong maging tigasin? Tulad noon yung kinatatakutan ng lahat at the same time, wala ding kinatatakutan. Pero heto ko, tumitiklop ako sa'yo. Takot ako na mawala ka. Hindi ko inaasahan na magiging greatest fear kita. Wala kang dapat na ikatakot dahil hindi ako aalis sa tabi mo. Saad ko habang masuyo kong hawak ang mukha niya. Hindi, ayoko magtiwala sa panahon. Magiging ligtas ka lang kapag Millington na ang pangalan na dinadala mo. Aniya tsaka kinuha yung singsing sa kanyang bulsa. Wife, will you marry me? Aniya, kaya nasalo ko ang aking bibig kasabay ng maging ako ay emosyonal. Tumango ako habang umiiyak. Paulit-ulit akong tumango. Nang isuot ni Massimo sa kamay ko ang singsing, saktong-sakto iyon sa akin. I have a surprise too. Wika ko, tsaka ako kinuha yung bag ko at dinukot sa bulsa noon ng PT na ginamit ko nung nakaraang linggo't ibinigay sa kanya. Are you pregnant? Gulat na Aniya. Wari hindi makapaniwala, kaya tumango ako. God wife, ito na ang pinakamasayang sorpresa na natanggap ko sa buong buhay ko. Aniya, tsaka niya ako mahigpit na niyakap. Hinagkan pa nga ako ni Massimo sa aking noo. Nang mga sandaling yun, doon ko napatunayan na hindi ako nagsisi na siya ang minahal ko at mamahalin ko hanggang sa huli ng aking buhay dahil si Massimo lang ang nagpapahalaga sa akin ng higit sa lahat. At ngayon ay masasabi kong handa na kaming talaga na sumuong sa panibagong yugto ng aming buhay.